Grabe mga ka-interview, mahigit 15,000 complaints na ang na-file laban na naman sa mga abusadong online lending apps ayon mismo nga sa PAOK o Presidential Anti-Organized Crime Commission. At kung titignan bawat buwan daw, umaabot ng 156,000 complaints ang pumapasok sa iba't ibang enforcement agencies. At hindi lang basta reklamo to mga ka-interview ha, marami sa mga biktima ang dumadaan sa matinding harassment, may kasamang pananakot nga, at pati mental health breakdowns. Ang issue nga na ito ay nakarating sa Pangulo. Ayon nga sa statement ng PAOK, makikipag-coordinate sila sa Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group, PNP-CIDG, sa Securities and Exchange Commission, SEC, at National Telecommunications Commission, NTC. Ito ay bahagi ng direktiba ni President Ferdinand R. Marcos Jr. na i-prioritize ang mga reklamo laban sa OLAP para ang mga biktima ay makamit ang hustisya at makagamit ng tamang legal remedies. Kaya nga mga ka-interview, kung isa ka sa mga gumagamit ng mga loan apps na ito, sigurado talaga na makaka-relate ka dito. Kaya nga sa video na to ay pag-usapan natin ang buong detalye. Ano ba ang nangyari? Paano ba nanghaharas itong mga collector nga ng iba't ibang mga loan apps? Ano ang ginagawa ng gobyerno? At ano rin ang pwede mong gawin kung sakaling ikaw ay biktima din ng mga ganitong klaseng mga loan apps or yung mga online collectors? So ilan sa mga kwento nga ng mga maraming biktima ay karamihan ng mga lumalapit sa PAOK ay mga simpleng Pinoy or yung mga may minimum wage earners, yung mga parents na nagbabayad ng tuition o kaya yung mga nagkasakit na walang pambayad sa hospital bills. Yung mga emergency lang sana ang target nila, pero grabe sobrang taas ng mga interest, yung mga charges at syempre yung mga harassment, naging bangungot ang mga ito sa buhay nga nila. So ang long terms kasi, imagine mo to mga ka-interview ha, umutang ka ng 5,000 pesos pero dahil sa 35 to 50% or 45% na charges, in just few weeks, naging 7,000 to 10,000 na agad ang kailangan mong bayaran. At kapag syempre hindi ka nakabayad on time, kung due date mo hindi ka nga nakabayad or nag-post due yung utang mo, dito na papasok yung harassment na ginagawa ng iba't ibang mga online loan apps. Ito nga yung data privacy violations. Kapag nag-download ka ng loan app, hinihingi nila ang mga contacts, yung photos at access sa social media account mo. At syempre, kung walang option talagang pinapayagan natin sila. Kapag hindi ka nakabayad, syempre, ito ang ginagamit ng mga OLA collectors laban sa'yo. Yung mga harassment o pagpapadala ng mga edited na photos na ikinakalat nila online para ipahiya ang borrower. Meron din yung pagsisend ng mga malalaswang mensahe sa mga kamag-anak at katrabaho ni borrower. O di kaya yung mga pagtawag at yung pang-text ng mga OLA collector ng mga threats na tipong parang galing sa sindikato. Ilan sa mga nagkwento dito, Julie, isang biktima, kwento niya na gumamit ang loan app ng AI-generated image para ipahiya siya online. So dahil nga dito, na-isolate siya. Diba? So hindi na siya lumalabas ng bahay. Grabe yung stress na dulot ng ginawa ng mga loan app na ito sa kanya. At umabot pa talaga sa point na naisip niya ang suicide. So imagine mo ito mga ka-interview ha, simpleng utang lang na uwi sa ganito kabigat na mental torture. At ayon nga kay PAOK Executive Director Undersecretary Gilbert Cruz, nasa 15,000 complaints na ang na-file sa kanila. Akalain mo yon, 15,000 at kung titignan bawat buwan daw, umaabot ng 156,000 complaints ang pumapasok sa iba't ibang enforcement agencies. Of last Sunday, we already received around 15,000 complaints, wow, online complaints. So since yesterday, we have already received nearly 100 face-to-face complaints with signed affidavits. So grabe yun mga ka-interview ha, napakarami yung naging biktima nitong mga OLA. So ang tanong, bakit sobrang dami, di ba? So dahil sa sobrang taas nga ng interest, yung mga charges, at syempre, yung mga abusive collection practices nga na ginagawa ng mga OLA collectors, yung mga loan app na ito, kaya nga ang sabi ng PAOK, ibang obligations ng tao na magbayad ng utang, pero iba rin ang kaso kapag ikaw ay hinaras o hinaharas o tinakot. Hindi kasi pwedeng gawing excuse ng apps ang utang para manakot at manira ng dangal ng tao. Pero alam niyo ba mga ka-interview, meron tayong good news kasi nga nag-launch na ang PAOK ng One-Stop Shop Complaint Center para sa lahat ng biktima nitong mga abusive loan apps, ng mga collectors, ng iba't ibang mga loan apps. Pa po ng PAOK,
is gumawa po kami ng one-stop shop. Kasama po yung SEC, kasama po yung PNP natin, para po asikasuhin itong mga complainants. Kasi ang nangyayari, alam naman po natin na kaya nangutang itong mga ito, dahil nagigipit. So, ang akala nila, nung nakakita na sila ng online apps, o kaya may nag-message po sa kanila na pwede ka mag-loan na in 2 hours sa aprubahan namin yan with the lowest interest. Plano ng PAOK na tuluyan ng ipagbawal ang online lending dahil sa hindi mapigilang pagdami ng mga nabibiktima. Kaya payo ng PAOK na suriin ang loan application sa online. Maaari rin kasing malagay sa alanganin ang personal information. Totally wala na tong online lending. And then, kung hindi ko naman sinisiraan yung ibang lending, may mga legit naman po. Pero dapat po medyo maingat sila. Dapat medyo po mapanuri sila bago po sila mangutang. They can check with the SEC. Sabihin naman nila, okay ba to? Ito ba ay legit? Nakapasok ba ito sa listahan nyo ng mga maayos na lending? Located nga tong office nila sa PAOK office nga sa Pasay City. So sino ang makikita nyo doon? Meron ng NBI, PNP-CIDG, Anti-Cybercrime Group, o Securities and Exchange Commission. So may mga services talaga silang ino-offer para sa atin or para sa mga magrereklamo. At eto pa ha, meron itong free legal advice nga sa DOJ assistance o libre na rin ang filing. Yan na nga sa mga complainants. So good news ito para sa mga gustong mag-file ng complaints against nga sa mga loan app na ito. So ang sabi ng PNP-CIDG, ang goal nila kasi ay makapag-file ng airtight case para nga hindi basta-basta na makalusot ang mga abusadong loan apps na ito. Meeting headed by the Securities and Exchange Commission together with the PNP CIDG and the PNP ACG, Department of Justice, and the National Privacy Commission. We would come up with a rational response to this problem. So part of that rational response would be to file criminal cases against criminal civil cases against the owners, the incorporators, the officers, and the actual collectors that would be identified by the complainants. Another part of the rational response is to make sure that we take down, we request Google and Apple to take down the online lending applications that are on their stores, on their Play stores. Third is we will have through the Securities and Exchange Commission, we need to issue a cease and desist order to be able to physically close the brick and mortar offices of these online lending applications. So ayun nga sa kanila, dapat ang lahat nga ng online lending apps ay registered sa Securities and Exchange Commission, pero marami pa rin kasi ang nakakalusot yung mga nakakapag-advertise online kahit wala itong mga permit. Kaya kapag nakakita ka nga ng loan app na hindi registered, ay sana bigyan natin ng oras, ng ilang minuto para i-report nga agad ito sa SEC at sa PAOK para nga ma-block yung mga loan apps na ito. At tandaan nyo mga ka-interview, kung legitimate ang isang loan provider, hindi sila nang haharas at hindi rin sila maniningil gamit ang pananakot. So kapag legit kasi, dapat standard procedure lang, may text, may email, meron din calls, pero walang kasamang kahihiyan o pagbabanta o yung pananakot o panghaharas. So, di ba yun yung ginagawa ng iba't ibang mga loan apps na minsan ikakalat nga nila yung picture ni borrower sa social media para lang mapilitan si borrower na makapagbayad. Ayon pa kay Cruz, may mga tao na nakapag-resign na or naparesign na lang sa trabaho dahil nga sa kahihiyan. So, may iba pa na nagka-depression, yung anxiety at iba pang mental health conditions. So, ang pinakamasakit dito mga ka-interview, may mga kaso na umabot na talaga sa pag-iisip na at yung mga iba pa nga, meron na tayong nabalitaan na talagang nagpakamatay na dahil sa ganitong stress. Kaya nga, kung ikaw ay biktima, please lang huwag kang matakot na mag-file nga ng complaint sa PAOK One-Stop Shop. Or pwede rin naman kayong dumaan sa NBI, sa PNP, sa SEC. Basta lang i-collect natin yung mga evidence like yung screenshots nga, yung mga messages, yung recordings. At kung hindi ka pa biktima, mag-ingat ka sa pag-download nga ng iba't ibang mga loan apps. Galiin natin na mag-i-check sa Securities and Exchange Commission yung registration ng loan app. At mas mabuti pa rin kasi mga ka-interview na kung may mga requirements tayo sa bangko nilang tayo utang o di kayo sa mga cooperative o yung mga kilalang financial institutions. Kaya nga mga ka-interview ay utang ay responsibilidad.
Pero kasi ang harassment ay krimen. Hindi porket may atraso ka, may karapatan na ang isang kumpanya or yung mga online loan apps, yung mga OLAs, na sirain ang dangal mo at guluhin ang pamilya mo. Kaya nga mga ka-Insta-Review, suportahan natin ang crackdown laban nga sa mga abusadong loan apps. At sana talaga magsilbing babala ito sa mga OLA collectors. So ayan, sa mga OLA collectors, kung may nanonood dito, please lang ihinto nyo na yung ginagawa nyong ganyan, yung panghaharas sa mga borrowers. Huwag tayong basta-basta magtiwala nga sa mga online loan apps na mukhang madali, pero talaga mapanira ito sa huli. So sana mga ka-Insta-Review, kung nagustuhan nyo yung video na ito, huwag nyo kalimutan na i-like nga, i-share at mag-subscribe sa Yana Insta-Review para maging updated ka sa mga usaping loan apps at financial tips. Again, maraming salamat and ingat palagi. See you! Bye! Ngayon, dahil tag-ulan na at uso ang brownout, minsan inaabot ng 1 to 3 days, kailangan mo ng Orasure OL100 Pro power bank na may 100,000 mAh. Super laki ng capacity, kaya kahit ilan ang i-charge mo dito, kayang-kaya at mabilis din ito mag-charge ng mga gadgets, mga rechargeable na electric fan, at maging mga flashlight. So perfect na perfect nga ito ngayong tag-ulan na laging nagba-burn out. Ito ay kaya niya 1 to 3 days, kayang-kaya, pwede pang mas mahigit sa 3 araw. Depende syempre sa mga i-charge natin. So marami siyang port na pwedeng pag-chargean. Perfect na perfect ito ngayong tag-ulan. Sunod-sunod na naman yung mga bagyo, kaya kailangan nyo ito mga miba.